kapatid, petiks lang tayo dito sa Metro Manila pero sa Maguindanao, nako, nambulabog ang isang ipo-ipo pasado alas 3 kahapon. Umabot sa 30 bahay, 30 bahay ang napinsala, pati ilang silid paaralan, tinamaan din. May 10 residente na sugatan pero minor injuries lang ang inabot nila. At wala namang sinugod sa ospital. Swerte rin namang walang namatay. Samantala, asahan na po ang mas mainit na weekend na wala na kasi yung Intertropical Convergence Zone o ITCZ dyan po sa may Mindanao. Sa ITCZ, mas nabubuo yung mga ulap na posibleng magdala ng ulan. At dahil wala na ngayong ITCZ na yan, makikita natin sa Metra, bahagyang umaliwalas po ang langit at wala na gaanong mga ulap. Samantala sa buong bansa, inaasahang ganyan ang panahon ayon po sa Pag-asa, kaya mukhang swabe ang ating weekend. Dapat dito na nag-launch ng rocket ng North Korea. No? Kaya mainit dahil na dyan pa rin po ang Ridge of High Pressure Area na nagdadala ng mainit na panahon dito sa atin sa Luzon. Pero kahit mainit, posible pa rin daw ang mga bigla-biglang pag-ulan, kaya maging handa lang po tayo lagi. Pero maiba tayo mga kapatid. Akala nyo ba North Korea lang ang pumapalpak sa mga rocket launch? Aba, kahit yung mga makapangyarihang bansa, sumasablay din. Itong ilan sa mga pinakamalala. January 28, 1986. 73 seconds, may isang minuto lang matapos mag-take off, nasira at nag-crash ang Space Shuttle na Challenger. Patay ang 7 astronauts na sakay nito. Pero ang pinakagrabe sa lahat, ang Nedelin disaster sa Russia noong October 24, 1960. Paano? Minadali kasi ang preparasyon para sa R-16 Intercontinental Ballistic Missile. Nag-leak ang mga kemikal, biglang sumabog at tunaw at tostado ang mahigit na 160 na crew at engineers sa paligid. Pero siyempre, tinago mula sa publiko ang opisyal na report. Ganun yata talaga pag ang gobyerno mo, diktaturyang komunista. Parang hanggang yun, ang North Korea. At yan ang ulat pa noon sa ngayon. Ako po si Lord De Vera, nagsasabing